Isang malamig, maulan at mapagpalang gabi po sa bawat isa. Tayo po ay nasa second to the last na Miyerkules ng gabi ng July. At malapit nang pumasok ang August. At nararanasan na rin po natin ang malamig at maulan na panahon. Tayo po ay marahil natutuwa sapagkat finally ay matatapos na ang tag-init. Ngunit mag-ingat po tayong patuloy sapagkat mayroong pong karamdaman o sakit na dulot po. Una, ang transition ng panahon from napakainit papunta sa malamig at maulan na panahon. At kailangan po nating mag-ingat, lagi po tayong magdala ng panangga sa ulan, at sa lamig upang hindi po tayo magkasakit, sapagkat napakahirap po ng may karamdaman sa mga panahong ito. Patuloy nating ipanalangin ang mga kapatiran po natin na may karamdaman sa gabi pong ito. Nawa ang kagalingan at kalakasan ay pagkaloob sa kanila ng Panginoon upang tayo po ay laging magkasama-sama, lalo na pagka meron pong pagtitipon, pag-aaral ng salita ng Diyos, pagsamba at pagpapanalanginan. So ngayon po nga gabing ito, atin na pong buksan ang ating pong mga Biblia sa aklat po ulit ng Psalm chapter 30 verse 1. Psalm 30 verse 1. Ang sabi po dito, I will exalt you, O Lord, for you lifted me out of the depths and did not let my enemies gloat over me. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita, tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sapagkat may pagkakataon ulit kami na magsama-sama upang pag-aralan ang inyong salita. Patuloy kami nagpupuri, nagpapasalamat sa kabutihan mo sa amin. Salamat po sa ulan, salamat po sa malamig na panahon dahil natapos na ang maalinsangang panahon, Panginoon. Pero Panginoon, dalahin ko tulungan mo kaming mag-ingat sapagkat meron din pong dulot na karamdaman ang pagpapalit ng panahon. Kaya Lord, tulungan mo kami na maka-adapt agad, maka-adjust Lord ang amin pong pangatawan. Lord, sa pag-aaral namin ng inyong salita, muli mo kaming turuan kung paano nga ba manalangin at patuloy na makita namin ang kahalagaan nito sa buhay namin. Kaya samahan mo na kami sa aming pag-aaral. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Meron po na isang Scottish novelist na ang pangalan po niya ay si Robert Louis Stevenson. At isa po sa mga quotations na kanyang sinabi ay, the person who has stopped being thankful has fallen asleep in life. Ulitin ko po, the person who stopped being thankful has fallen asleep in life. Ang isa daw tao na tumigil na magpasalamat ay marahil siya ay nakatulog na sa kanyang buhay. Ano po ang punto dito ni Sir Robert? Sa buhay pong ito ay marami po tayong pwedeng ipagpasalamat. At hindi pwede na wala tayong maisip, wala tayong maalaala na ipagpapasalamat. Kaya nga sabi niya, kung ikaw ay tao na walang maisip na maipapagpasalamat, ay baka ikaw ay nakakatulog na. Kaya wala kang sasabihin. Sapagkat ayon sa kanya, kahit sa madilim na bahagi ng buhay po natin, kahit nasa kalagitnaan ng pagsubok, ay meron tayong makikita na pwedeng ipagpasalamat sa ating Diyos. At kung meron pong grupo ng mga tao na dapat laging handa, laging mayroon na may pagpapasalamat sa ating Panginoon, ayun po ay tayong mga tagasunod ng Panginoon, tayong mga Kristiyano. Sapagkat kung tayo po ay uupo, pag-iisipan natin, iisa-isahin po natin ang mga pagpapala na pinagkaloob sa atin ng Panginoon, ay tunay po na kulang ang ating salita, kulang ang ating oras para sambitin lahat ng pagpapala na laging ipinagkakaloob ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Tayo po ay pinagpala at patuloy na pinagpapala ng Panginoon sa lahat ng aspeto ng atin pong mga buhay. Kaya sa gabing ito, kung isa ka sa mga tao na parang you struggle to think, kung ano ang pagpapasalamat sa Panginoon,
ay baka nga totoo sa inyo o totoo sa atin, no, yung statement or quotation ni Sir Robert Stevenson na baka tayo nga ay nakatulog na. Ngunit may mga panahon talaga na tayo ay nakakalimot dahil sa tindi ng mga pagsubok, no, kahirapan, no, challenges natin pong nakakaharap everyday. Madalas ay natatabunan na tayo, no, ng mga reklamo, ng galit, at pangangailangan. Kaya dapat meron pong tagapagpaalaala at meron pong huwaran tayo na dapat makita upang maalala natin, no, kung bakit at papaano magpasalamat. Ito pong Psalm chapter 30, ito pong awit na ito ni Haring David ay isang paalaala at pagpapakita ni Haring David na siya ay huwaran ng pagpapasalamat, hindi lamang tuwing maganda ang nangyayari sa kanyang buhay, kundi maging sa panahon na siya po ay nasa kadiliman, maging sa panahon na siya po ay nahihirapan. Siya po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa atin pong Panginoon. Kaya ngayong gabi, pinamagatan ko po ang salita ng Diyos, exalt the Lord. Exalt the Lord. Ano ba ang ibig sabihin ng exalt? Ang ibig sabihin po ng exalt, itaas, ano? Papurihan, pasalamatan sa kanyang ginawa. Okay? At yan po ang makikita natin dito sa Psalm chapter 30. Ang context po nito or ang background or ang dahilan bakit po ito sinulat ni Haring David ay makikita po natin sa 2 Samuel chapter 24 at sa 1 Chronicles chapter 21. Ano po ang nilalaman nito? Ito pong dalawang Bible references na to ay nakasulat dito na si David, no, pagkatapos ng kanyang mga victories, no po, pagkatapos na magwagi siya sa lahat ng kanyang mga kalaban, siya po ay natukso na bilangin kung gaano nakarami ang kanyang mga kawal. Pero mahigpit na pinagbilin sa kanya, huwag niyang bibilangin itong mga ito. Okay? Ngunit kung inyong babasahin po itong 2 Samuel chapter 24 at 1 Chronicles chapter 21, mayroon tayong makikita dito na pagkakaiba. At baka tayo po ay malito. Sapagkat ang sabi po dito sa 2 Samuel 24 verse 1, "And the anger of the Lord burned against Israel, and he incited David against them, saying, Go and take a census of Israel and Judah." Okay? So yan po ang makikita natin dito, no? Sa 2 Samuel chapter 24 verse 1, no? Again, the anger of the Lord burned against Israel, and he incited David against them, saying, Go and take a census of Israel and Judah. So sa 1 Chronicles chapter 21 naman, nasabi dito, Satan rose up against Israel and incited David to take census of Israel. So nakita niyo yung difference. Doon sa 2 Samuel, it is God who incited David. Ito naman dito sa 1 Chronicles chapter 21, it is Satan, no? So meron bang difference? Or sino yung God doon at sino itong Satan dito? Okay, ang nais ko pong makita dito, wala itong contradiction, walang discrepancy. Sapagkat kung titingnan po natin sa Biblia, no, lalo na sa Job, no, kung babasahin niyo po yung chapter 1, itong si Satan, no, everyday ay pumupunta sa Panginoon. May access siya, no, na makalapit sa Panginoon. At kanyang ina-accuse yung mga believers, no, na yung mga yan, tapat lang yan kasi pinagpapala mo. Pero subukan mo na tanggalin yung mga blessing na yan. Pag hindi, ay itinakwil ka nila. No? At yun yan, tinutukoy ni Satan dito ay yung si Job nga. No? Ang daming blessing ng Panginoon kay Job. At anong sabi ng Panginoon kay Satan? Sige, pwede mong tanggalin lahat ng kanyang mga ari-arian, pero wag mong kukunin ang kanyang buhay. Okay? So kung baga, inalaw ng Diyos itong si Satanas na sirain ang kinabubuhay nitong si Job, no? Para subukan kung talagang siya magtatapat pa rin sa Panginoon kahit na wala ang mga blessing na yon. At nakita nga natin na hindi niya itinakwil ang Panginoon. And then, ang sunod na sinabi ni Satan, tanggalin mo yung kanyang kalusugan. At sabi ng Panginoon, sige, tanggalin mo. At ganun nga ang nangyari. No? Binigyan ng sakit
no, matinding sakit itong si Job. Pero sa lahat ng yon, hindi siya nagkasala, hindi niya itinakwil ang Panginoon. At ganoon din kung titingnan natin sa New Testament, kung inyong maalala sa 2 Corinthians chapter 12, ang sabi po ni Apostol Pablo dito, verse 7, to keep me from becoming conceited because of this surpassingly great revelation, there was given me a thorn in the flesh, a messenger of Satan to torment me. Verse 8, 3 times I pleaded with the Lord to take it away from me. Verse 9, but he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. So makita natin dito, no, na kahit si Apostol Pablo, no, merong thorn in the flesh siya. Hindi lang sinabi dito, in-specify dito kung ano yun, pero ito ay nagpapahirap sa kanya. At ang sabi niya doon, the messenger of Satan gave it to me. So makikita natin dito na inalaw yun ng Diyos, no, na maranasan ni Pablo para hindi siya magmalaki. At yun nga, nag-pray siya 3 times para tanggalin yun. Pero ang sabi ng Panginoon, I will not take it away from you. At ang sabi niya, for my grace is sufficient for thee. In your weakness, no, ay marireveal ang kapangyarihan ng Panginoon. So ano po ang aking punto? Dito po sa 2 Samuel chapter 24 and 1 Chronicles, no, hindi po siya contradicting. Complementing sila. Okay? Kumbaga dito sa 2 Samuel chapter 24, hinayaan ng Panginoon, no, na itong si David ay bilangin yung kanyang mga kawal, at dun din sa 1 Chronicles chapter 21, ang ginamit niya ay si Satan, no, para ma-accomplish yung plano ng Panginoon. Kung bakit ganito ang paraan ng Panginoon, yun lang hindi natin alam. Pero all throughout the Bible ay ganito po ang nangyayari, no? Katulad na lamang ng Panginoong Hesukristo, no? Ang kalooban ng Diyos, no, na siya ay mamatay dun sa krus ng Kalbaryo. At hinayaan niya na yung mga masasamang tao ang pumatay sa kanya. Pero in the end, nakita po natin, no, na nagtagumpay ang plano ng Panginoon. So ngayong gabi mga kapatid, ang nais ko pong makita dito, si Haring David, sa kabila na nangyari po yun, no, siya po ay nagpuri sa Panginoon. At alam po ninyo, noong siya ay tinukso nga ni Satan, nabilangin kung gaano karami ang kawal niya, no? After that, na-realize niya na siya ay nagkamali. Siguro magtataka tayo, bakit ayaw ng Panginoon na ipabilang ang numbers ng kanyang mga kawal? Okay? So, ang sabi niya dito sa Psalm 30, verse 6, when I felt secure, I said, I will never be shaken. So, ito po ang dahilan, no, kung bakit ayaw ng Panginoon na ipabilang, sapagkat yung kawal ni Haring David ay napakarami, napakalakas. At kung babalikan po natin yung 1 Chronicles chapter 18, makikita po natin doon yung mga victories ni King David. At makikita natin sa verse 13, ang sabi po dito, he put garrison in Edom, and all the Edomites became subject to David. The Lord gave David victory everywhere he went. So talagang makita natin dito, katulad ng atin pong pinag-aralan noon pa, walang talo si King David pagdating sa gera, no? Bakit? Sapagkat ang Panginoon ang nagbigay nito sa kanya. At nakita rin natin kung paano lumaban si Haring David, no? Bago siya umatake, humihingi muna siya ng guidance sa Panginoon. No, tinatanong niya muna kung mananalo ba siya o hindi. Okay? So, dito po, makita natin, dito sa verse 6 ng chapter 30, ang dahilan kung bakit ayaw ipabilang ng Panginoon ang kanyang mga kawal, sapagkat baka siya magmalaki. At yun nga po ang nangyari. No? Pag dito nga sa verse 6, when I felt secure, I said, I will never be shaken. No? So, ang sabi ni King David, nung makita ko na panalo ako parati, ang dami kong kawal, I felt secured. I will never be shaken. At doon, na-realize niya na, oops, nagkamali ako. Okay?
At kung babalikan natin nga itong 2 Samuel chapter 24 at saka itong 1 Chronicles chapter 21, makikita natin doon yung isang prophet, ang pangalan ay God, ang spelling ng pangalan niya ay G-A-D, no? Ay pumunta kay King David na ang sabi niya, mamili ka sa 3 parusa, no, dahil sa mali mong ginawa, no? Ang unang parusa, 3 years of famine, no, dito sa Israel, or 3 months na habulin ka ng iyong kaaway, or 3 days na magkakaroon ng salot, no, dito sa iyong bayan. So ang pinili ni Haring David ay yung 3 days na plague sa kanilang bayan. Kasi yung 3 years na famine ay talagang mahirap yun. At itong 3 months na habulin siya ng mga kaaway niya, ay ayaw niya nun, no? Kaya ito lang ang, kumbaga, sa tingin niya ay pinakamadali na parusa. Pero ang ginawa ng Panginoon, no, sa first day hanggang sa third day, 70,000 agad ang namatay. At nung makita nga rin ng Panginoon na talaga ang daming namamatay, pinatigil niya yung angel of death, no? At itong si Haring David niya ay nagsisi, no? Kumbaga, ako naman ang nagkamali, no? Itong mga taong ito ay para mga tupa, no? Itong mga Israelites. Ako na lang ay yung parusahan. Pero ang sabi ng Panginoon, through God, no, the prophet God, ay gumawa siya ng altar at mag-alay siya, no? At doon nga natin makikita yung bumili siya ng lugar, no, kay Arauna. At ang sabi ni Arauna, dahil hari ka, libre na yan, no? Pero sabi ni King David, hindi, I will not offer anything that costs me nothing, no? I will not offer anything to the Lord that cost me nothing. Okay? So dito po, pagkatapos na mag-offer ni King David, yun, pinatawad siya ng Panginoon, tinanggal na ng Panginoon yung plague, no? O yung salot sa kanilang bansa. Kaya ito pong Psalm 30, ito po ay kinumpos ni Haring David bilang pasasalamat sa Panginoon dahil sa pangyayaring ito. Okay? So dito po makakakita tayo sa verse 1 at sa buong chapter ng Psalm 30 ng 4 na dahilan bakit siya nagpuri at nagpasalamat sa Panginoon. Why did he exalt God? At tayo rin po mga kapatid, makaka-relate po tayo sa experience na ito ni David, kung kaya dapat tayo rin po, we will always exalt the Lord in our lives. Okay po? So ang una na makikita nating dahilan, God pardoned his sin, no? Pinatawad siya ng Panginoon sa kanyang kasalanan. Ang sabi niya dito, I will exalt you, O Lord, for you lifted me out of the depths, no? So ako ay iyong itinaas, no? Buhat sa kalaliman. At kung babalikin nga natin itong 2 Samuel chapter 24 verse 23, ang sabi dito, David built an altar to the Lord there and sacrificed burnt offerings and fellowship offerings. Then the Lord answered prayer in behalf of the land, and the plague on Israel was stopped. Okay? Dahil sa sacrifice na ginawa ni King David, dahil sa kanyang pag-amin ng kanyang pagkakamali, no? Dahil sa kanyang paghingi ng tawad, tinanggal ng Panginoon yung salot, no? Yung plague sa kanilang bayan. Okay? Mga kapatid, ngayong gabi, kung meron po na dapat tayo na number 1 na laging pinagpapasalamat sa Panginoon, ay ang pagpapatawad niya sa atin. No po? Lagi ko po itong binabanggit, no? The fact na naririnig natin ngayon itong mensaheng ito, ang ibig sabihin ay tayo pinatawad ng Panginoon. The fact na maayos ang ating pananamit, no? Ang ating pangangatawan sa oras na ito, ang ibig sabihin po nun, pinatawad tayo ng Panginoon. Sapagkat sa dami ng ating pong pagkakamali na ginagawa everyday, may dahilan talaga ang Panginoon, no? Para tayo parusahan, para tayo ay patayin, no? Ngunit ang Panginoon ay mahabagin, maawain siya, at mahaba ang kanyang pasensya, no? Ang Panginoon ay laging nagbibigay ng another chance sa bawat isa atin. Kaya mga kapatid, ngayong gabi, huwag nating kalimutan na pasalamatan ng Panginoon because of His forgiveness, no? His pardon for our sins.
Okay po? So, yun po ang una na makikita natin. Ang pangalawa, because God prevented him from self-destruction, no? God prevented him from self-destruction. Kasi, kung babalikan nga natin itong Psalm 30 verse 6, sabi dito, when I felt secure, I said, I will never be shaken. So, nung makita po ni Haring David na ang dami ng kanyang kawal, lagi siyang nananalo, no? Katulad niya ng kasabihan, umabot sa kanyang ulo yung kanyang tagumpay. Kumbaga siya ay nagyabang. At alam niyo kung merong attitude na ayaw ang Diyos na mangyari at manatili sa atin ay yung pride, ano? Ayaw niya na tayo ay magyayabang. Sapagkat simula pa nung panahon ni Adam and Eve, yan po ang kasalanan na nagpabagsak, no? Even kay Lucifer, no? Yan po ang nagpabagsak. At sa marami pang mga tao na nagmamataas, no? Yan po ang magpapabagsak. Sapagkat pagka nanatili po ang pride, no? O ang yabang sa atin po buhay, ang ibig sabihin nun, we don't need God, no? Hindi natin kailangan ng kanyang tulong, hindi natin kailangan ng kanyang guidance, hindi na natin kailangan ang kanyang kalakasan, ang kanyang karunungan, no? Kaya na natin. Which is the worst thinking or decision that we will have in our lives, no? To be independent from God. Kaya nung pinarusahan ng Panginoon si King David, no? Ang kanyang reaction, he exalted the Lord, no? Nagpasalamat siya kasi yung parusang yun, no? Yung disiplinang yun is given to prevent him from self-destruction. Kasi kung hahayaan lang ng Panginoon na gawin yun, no? Yun nga, mapaparusahan siya. Kasi ang sabi po sa Proverbs 11 verse 2, when pride comes, then comes disgrace, but with humility comes wisdom, no? So pagka dumating yung time na ikaw ay nagmamalaki na because of your accomplishments, no, then disgrace will come, no? Mapapahamak tayo. And then ang sabi pa po sa 5 and 18, the Lord detests all the proud of heart, but be sure of this, they will not go unpunished, no? So tinitingnan ng Panginoon talaga yung mga puso natin kung ito ay nagmamalaki. At ang sabi dito, be sure of this, this will not go unpunished. Paparusahan talaga ng Panginoon mga tao na mayabang. And then, ang sabi pa po dito sa verse 18, pride goes before destruction, a haughty spirit before a fall. No? Kaya bumabagsak ang isang tao dahil siya ay nagmamataas. No? Pagka na-develop ang pride sa ating pong buhay, asahan nyo ang sunod doon, destruction. Kaya, bantayan po natin mga kapatid ang ating pong mga puso. Lalo na pagka meron po tayong mga accomplishments, no? Meron po tayong mga achievements sa buhay na ito, no? Kanino natin ibinibigay ang papuri at pagpapasalamat? Okay? Si Haring David, no? God prevented him from self-destruction nung siya ay dinisiplina o pinarusahan ng Panginoon. Nung binilang niya yung kanyang mga kawal. Kaya obserbahan natin mga kapatid kung bakit parang nahihirapan tayo sa buhay na ito, no? Bakit pagka may accomplishments tayo, parang biglang the following day pumapalpak, no? Sana maisip natin, ma-realize natin itong mensaheng ito na God is preventing us from self-destruction. God is preventing us, no, to develop pride in our lives kasi ayaw niyang mangyari yun. Kaya si Haring David, nung maranasan na ito, he exalted the Lord. Nagpuri, nagpasalamat siya sa Panginoon. At nawa ganyan din po ang maging attitude natin ngayong gabing ito. Kung tayo po ay nakakaranas ng kahirapan, ng frustration, no, sa kabila ng pagsisikap natin, no, marahil pinapaalalahanan tayo ng Panginoon na sa ating mga accomplishments, ibigay natin ang papuri sa Kanya. Okay po? So, yun po ang pangalawa. Ang pangatlo, God protected him from his enemies. No? God protected him from his enemies. Prinotektahan ng Panginoon siya sa kanyang mga kalaban. Alam niyo po, kung merong pinaka nakakahiya, no po, sa labanan,
Una ay yung matalo ka, at nung matalo ka ng mas mahina sa'yo. Sapagkat kung atin pong susubaybayan nga itong laban ni King David, no? Walang nanalo, no, na bansa sa kanya. Lalo na ang Philistines, no? Lagi yang kalaban ng Israel. At ganito ang gagawin ng mga Philistines pagka natalo nila ang hari ng Israel. Kung inyong maalala, yung ginawa ng mga Philistines kay King Saul, no, nung siya ay namatay. Tingnan po natin sa 1 Chronicles chapter 10, 8 to 10. Ang sabi po dito, "The next day, when the Philistines came to strip the dead, they found Saul and his sons fallen on Mount Gilboa. They stripped him and took his head and his armor, and sent messengers throughout the land of the Philistines to proclaim the news among their idols and their people. They put his armor in the temple of their gods and hung up his head in the temple of Dagon." So makikita po natin dito na talagang nakakahiya yung gagawin sa iyo pagka natalo ka ng kalaban, lalo na ng mga Philistines. So si King Saul, pinugutan nilang ulo, sinabit nila yung ulo dun sa templo ng kanilang Diyos-Diyosan na pagpapatunay na yung Diyos ng Israel ay mahina at mas malakas ang Diyos ng Philistines. At yun ay napakalaking insulto sa Diyos ng Israel. Kaya ang sabi ni King David, kung kaya't ang pinili niya dun sa 3 parusa ay yung 3 days na plague, hindi yung 30 days siyang hahabulin ng kanyang kalaban, sapagkat ang sabi niya, ayokong mahuli ng kalaban sapagkat nakakahiya. So here, God protected him from his enemies. Kaya siya ay nagpupuri, nagpapasalamat sa Panginoon. At alam niyo po, sa buhay din po natin, pagka tayo po ay nagtiwala sa Panginoon, tayo po ay sumunod sa Panginoon, tayo po ay poprotektahan niya. Buhat po sa atin pong mga kaaway. Buhat po sa ating kalaban, ang dyablo, poprotektahan tayo parati ng Panginoon. Okay po? Kaya, sa panahon na tayo po ay kailangang magbigay ng pasasalamat, ito po ang isa na dapat nating isipin. Bakit ako nakarating ng safe sa bahay? Bakit ako nakarating ng safe sa school, sa office, or sa malayong biyahe? Alam niyo po, hindi pa naman ganun karami ang akin pong napuntahan. Pero masasabi ko po na madami na rin po akong lugar na narating. Nakapag-drive na rin po ako sa iba-ibang lugar na hindi ko po alam ang daan. Ako'y umaasa lang lagi sa GPS or sa Waze. Pero salamat sa Panginoon sapagkat ako po'y nakakarating ng maluwalhati. Ako po ay nakakarating ng walang anumang aksidente na nangyari along the way. At yun po ang lagi kong ipinapanalangin, na sa akin pong pagbabiyahe, sa akin pagdadrive, ay lagi akong protektahan ng Panginoon sa anumang disgrasya, lalo na sa kaaway. Kaya, yun po ang ating balikan, paano tayo protektahan ng Panginoon. So, yun po ang pangatlo. At ang pang-apat po, na dahilan bakit si Haring David, he always exalted God in his life. Hindi lamang God pardoned his sin, God prevented him from self-destruction, God protected him from his enemies, but ang panghuli, God performed what is best for him. Ang ginawa ng Panginoon ay kung ano ang makakabuti sa kanya. At ang pinaka makakabuti sa kanya, sa kabila ng kanyang kasikatan, ng kanyang maraming tagumpay, ng kanyang malalakas at maraming kawal, ang makakabuti sa kanya ay magpakumbaba at magpasalamat sa Panginoon. Ganyan din po ang sinabi ng Panginoon kay Apostol Pablo. Kaya siya binigyan ng thorn in the flesh para hindi siya magmalaki. Dahil sa revelation na binigay sa kanya ng Panginoon. At ganun din tayo mga kapatid. The Lord will always perform what is best for us. Kung ano po ang makakabuti sa atin. Masakit man ito or hindi. Pero kailangan nating magdaanan ito to prevent us from
being proud, no? To keep us humble, to keep us thankful sa atin pong Panginoon. Meron pong isang nanay, nakita niya yung anak niya tatawid sa pedestrian lane, pero yung isang sasakyan, no, na parating ay hindi niya nakita na may tatawid, no? Kaya ang ginawa nung nanay, tumakbo siya at hinila niya yung kamay nung bata, no? Hinila niya at hindi tinamaan nung sasakyan, no? At sa paghila niya sa kamay nung bata, no, nasaktan, nagkasugat sila pareho, no? At sabi nung bata, "Nanay, bakit mo ako hinila? Nagkasugat tuloy ako." "Nagkasugat ka rin tuloy." Alam nyo, sabi nung nanay, mas mabuting magkaroon tayo ng ganitong kaliliit na sugat, no? Kasi mabilis itong gagaling kaysa mabangga ka at mamatay ka, no? Mabangga ka at mapahamak ka. So ito yung best na dapat gawin. Kahit na masaktan ka, pero maiiwas naman kita sa tiyak na kapahamakan, gagawin ko. At alam niyo po mga kapatid, ang ginawa ng Panginoong Hesukristo just to save us from destruction, no? From the penalty of sin. Namatay ang Panginoong Hesukristo, no? To save you and me. Upang kung tayo po ay sasampalataya sa Kanya, sa Kanyang ginawa, no? Magkakaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya ngayong gabi mga kapatid, itong apat na ito na dahilan kung bakit pinasalamatan at sinamba pa rin ni Haring David ang Panginoon sa kabila ng nangyaring ito sa kanya. No? Nawayan din po ang maging attitude natin sa araw-araw na buhay natin. Let us always thank and praise the Lord sa mga circumstances natin sapagkat inaalaw niya yan, no? Para sa atin pong ikakabuti. Si Haring David, ang kanyang response, no po, sa kasalanan at sa parusa na naranasan niya, siya ay nagpakumbaba sa Panginoon. Hindi siya lumayo, hindi po siya nagalit sa Panginoon. Kaya nawa ganun din po ang maging tugon natin. No, pag na-experience po natin ang kahirapan, no, ang mga pagsubok sa buhay na ito. At lalo tigit pagka tayo po ay nakakaranas, no po, ng correction, ng discipline sa Panginoon. Sapagkat to be honest, marami po sa difficulty na nararanasan natin. Ito po ay consequence ng mali nating desisyon, no, ng atin pong pagsuway sa atin pong Panginoon. Nawa ang maging attitude natin, pasalamatan natin ang Panginoon because He pardoned our sins, no? He prevented us from self-destruction. He protected us from our enemies, and God has performed what is best for us. Okay? Tayo po'y manalangin. Salamat Lord sa inyong paalaala. Salamat sa buhay ni Haring David. Salamat sa awit na ito na kanyang ginawa bilang paalaala at halimbawa sa amin na sa panahon po ng pagdidisiplina ng Panginoon, dapat kami po ay magpakumbaba at magpurit, magpasalamat sapagkat ang gusto mo na maging attitude namin, kami maging mapagpakumbaba at ikaw lamang ang lagi naming pupurihin sa lahat po ng aming mga accomplishments. Tulungan mo kami sa biyaya mo na maisagawa, mangyari ito sa amin pong buhay. Sapagkat lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pagpalain tayo ng Panginoon. Mag-ingat po tayo at magandang gabi sa bawat isa.